Muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police at ilan pang opisyal na namuno sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yun, tanggal yung director. Na yung bagong director diyan diyan sa Davao, tanggal na ni-relieve. Nakatutok si Mari Zumali. Kasunod ng raid ng Philippine National Police sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Inalis muna sa pwesto ang Kala ko i-detalye nyo naman nyo kung ano yung kaso ni kasi ganyan sila pag nag-explain pag nagbalita sila kay Pastor Kibuloy paulit-ulit, kailangan talaga ipahiya nila si Pastor Kibuloy. Lahat ng kaso niya ilalagay. Paulit-ulit lang naman. Hindi naman nila kinukuha yung side ng KOJC. Regional Director ng Davao Region Police na nitong April 25 lang itinalaga. Gayon din ang 2 pang ibang opisyal at 12 iba pang pulis. Yan ay para lang maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsaserve po ba ng warrant, what we can... Tignan mo ni-relieve para kasi titingnan kung may pang-aabuso o mali yung pagsaserve ng warrant. Sa madaling salita, kung may maling nangyari. Ang tanong, ba't kailangan nyo i-relieve? Di ba? Bakit hindi nyo paharapin sa taong bayan? Bakit yung ganyan ginawa nila? Kasi alam mo dito, parang iniiwas na naman. Naalala nyo yun? Sino yun? Yung nakipag-negotiation sa China. Yung sino yon? Yung admiral? Di ba nakipag-negotiation sa biglang nawala. Nagkasakit daw. Tapos pagbalik may reason na. Parang ganito ginagawa, ba't nyo i-relieve? Pagpaliwanagin nyo sa taong bayan. Nire-relieve nyo, parang itatago nyo na naman Sususpendihin nyo para makapag-imbestiga. Ba't hindi ba kayo pwedeng mag-imbestiga nang nasa pwesto sila? Ano naman kalokohan to? Kasi ewan ko lang kung tama yung opinion ko, kung may na-interview ko sa SMNI, itatanong ko to kung meron kami ma-imbita. Hindi ko na itanong ito Kailangan bang suspindihin o i-relieve pag nag-iimbestiga? Kailangan bang itago o dapat ilabas nyo sa taong bayan nang lumabas ang katotohanan? Ayun si Carlos, di ba? Tell you sir na yung pag-i-implement po natin Yes, si Carlos, hindi si Tariela yung nakipag-deal tapos nagkasakit di umano, itinago ng na. warrant of arrest sa iba't iba pong lugar, nagsabay-sabay po ay grounded on the fact of information na na-receive po natin. Kita mo, mali ka ron, Brad. Ay, ma'am. Mali ka dun, ma'am. Ulitin ko yung pag-serve daw ng warrant sa iba't ibang lugar ay grounded on facts. Ulitin natin Lugar, nagsabay-sabay po ay grounded on the fact of information na na-receive. Grounded on the facts, on the information that they receive. Teka muna, uulitin ko, papaliwanag natin ng maayos Ang warrant of arrest, kailangan may address, isang lugar lang. Kasi dapat pag-apply mo niyan sa korte, may reasonable ka na pinapaniwalaan na si Pastor Kibuloy ay nandoon. May probable reason o may tama kayong matibay kayong paniniwala na andoon si Pastor Kibuloy. Kaya nga dapat yan may address. At alam ko, ma'am, alam nyo yan. Kasi pulis po kayo and at the same time, abogado po kayo. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, pwede ba mag-raid at hulihin ang isang tao with warrant of arrest sa 4 na lugar? Paano magkakaroon ng reasonable na presensya na si Pastor Kibuloy ay nandoon sa 4 na lugar? Ginawa niyong Diyos si Pastor Kibuloy. How can he be
on 4 different places. Doon pa lang ma'am, alam mo nang huhula sila. Hindi talaga nila alam si Pastor Kibuloy. Halimbawa ako'y nasa SMNI. Alam ko andoon yung kasama ko, andun si Banatbay, andun si Boss Dada. Maghahanap pa ba ako doon sa bahay nila? Alam ko nandoon sila ngayon sa SMNI. Sinong bobo maniniwala sa ganung reasoning? Hahanapin ko si Banatbay sa SMNI, sa bahay niya, sa Japan, etc. etc. Anong mahirap intindihin doon? Paulit-ulit na to. Alam mo, sinagot na po ito ng KOJC, sinagot na ito ng SMNI, and yet here you are. Ganyan pa rin ang explanation ninyo. Grounded on the facts na natanggap ninyo. Wow, Isip po natin. Kabilang sa mga kumwestiyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil wala umanong ipinakitang search warrant ng i-raid ang mga ari-arian, iniutos niya ang paghahanda ng affidavit ng mga miyembrong naroon noong raid. Pinaimbentaryo rin niya ang mga nasirang ari-arian ng simbahan. Giit ng PNP, nararapat na bilang ang idineploy. Tingnan mo, dyan pa ako asar na asar. Eto mainstream media natin, wala nang alam kung hindi ilabas yung tubig na yan. Tubig. Sana pinakita nyo sino ba ang nabasa, mga taga kay OJC o mga sundalo. Nakataas pa Buti ko nakaganon. Tanong ko, meron na bang nasaktan sa inyo sa tubig na paganon? Sige nga. Parang kabubuhan na masyado ng media. Pinalaki nyo yung issue na yan. Alam mo itong mainstream media, parang hilig mag-cover ng water gun. Sa China, yan din ang ano nila. Tubig, 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 tubig. Itinubig para tayong iyakin, sumbong ng sumbong dahil tinubig tayo. May mamamatay ba dyan sa tubig? Pero yung nasaktang mga bata, hindi nyo i-cover. Asan yung tapat ninyo at walang kinikilingan? Yung mga nasaktang babae, hindi nyo kino-cover, puro kayo paulit-ulit tubig. Para kayo yung mga dilawan Yan ang paulit-ulit nilang sinasabi sa media. Tubig, 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 tubig. Hindi kayo patas. Ang daming photos at videos na nilabas ng SMNI, hindi nyo tinitake, hindi nyo kinukuha. Hindi na kayo patas magbalita. sa sitwasyon. Alam po natin yung high profile nature po ng ating subject, yung lugar kung saan po natin na in-implement itong mga service of warrant ay ine-expect po natin na may mga matatagpuan po tayo mga tao doon na possibly ay talagang magkakaroon po. Ito teka muna, paki-double check nga ito, baka nagpapapansin lang. Saglit, may check ako Papansin nga lang. Huwag nyo nang ibanggitin yung pangalan. Papansin. Papansin. Sige, sige. Huwag nyo na. Ay, mga trolls, huwag nyo nang pansinin kasi pag binanggit nyo, natutuwa sila ng konting tensyon. Si Police Brigadier General Nicolas Torre na dating Quezon City Police Chief muna ang magiging direktor ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or Kapal ng mukha, sila pa yung magdidemanda. Tindi, no? Ang tindi nito mga to. Magdidemanda pa. Pambihira. Obstruction of justice. Ang hahaba ng baril ninyo. Naka-bulletproof kayo. Full armored kayo. Narinig nyo to? Ulitin natin na sila pa magdidemanda. Ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or persons in authority at violation ng Batas Pambansa No. 6 o possession of bladed. Grabe yung Pilipinas ngayon. Parang kabaligtaran nangyayari. Kayo pa ang may ganang magdemanda? Kalalaki yung tao, may baril kayo. Ang humarang sa inyo, bata at saka babae.
Kayo pa magdidemanda, hindi niyo naman warrant of arrest yung dala niyo, hindi niyo nga nilabas agad-agad. Tapos nag-search kayo, naghalughog kayo. Hinanap niyo sa 4 na lugar, isn't that harassment? Isn't that a political harassment? Tapos kayo pang pagdidemanda. Eh, grabe 'tong mga ito. Hayop, animal. Nakakagalit 'tong mga ito. Ang daming nasaktan sa KOJC. Kayo pa magdidemanda. Nasaan ang konsensya nitong mga ito? May nasaktan ba sa inyo? Sige nga, dahil sa tubig? Ang hahaba ng baril ninyo, ang kakapal ng suot ninyo, may nasaktan? Pinakain pa nga kayo, pinagpahinga pa nga kayo, ididemanda nyo pa? Wow! Grabe. Grabe itong mga to. Grabe. Weapons o pointed objects ang 6 na taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa GMA Integrated News, Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, ganun sabihin mo.